Sunday morning, up with the lark. Happy Sunday mga guys and mga kasari. Have a blessed Sunday po sa ating lahat. Dito si Kuya AJ sa tindahan. And maya guys, mga 12 o'clock or pasado 12 o'clock is magkuklose na si Kuya AJ. Ganun po yung routine ni Kuya AJ every Sunday. Kung meron kami mga lakad is nagbubukas talaga kami half day. Kung hindi man siya sa hapon, sa umaga. Pero usually sa umaga po kami nagbubukas. Kaya nga lang sa morning ng Sunday is late din kami nagbubukas. So nagbubukas kami mga kanina is pasado 6 o'clock na po ng umaga. Bakit? Dahil yan lang po yung rest day ni Kuya AJ. And alam nyo ba guys, nasa buong linggo from Monday to Sunday is ang sarap po sa pakiramdam pag Sunday na dahil makapagpahinga na si Kuya AJ, pero half day lang din po. And kung hindi man na makapagpahinga, makalaag si Kuya AJ, makakita og downtown, makakita og ubang lugar para po ma-refresh at saka tayo guys, ma-unwind galing dito sa apat na sulok ng ating tindahan. Pero ganun pa man, mas mainam and mas masarap pa rin magtinda sa araw-araw dahil yun ang pinagkakakitaan natin and yun ang pangkabuhayan natin. So kailangan natin magtinda. Ganun, sabihin man nila guys na yes, hawak natin yung oras, hawak natin yung oras natin sa tindahan dahil tayo yung nagmamanage, tayo yung may-ari, pero kailangan pa rin natin guys magtinda. Pero yun nga, every Sunday or once a week kailangan makapagpahinga tayo para ma-unwind tayo and meron tayo or magkaroon tayo ng time para sa ating mga pamilya. Update ni Kuya AJ pala guys sa ating tindahan is happy si Kuya AJ dahil kagabi naubos yung Red Horse ni Kuya AJ. Maraming nag-inuman, kahon-kahon ang binili and zero talaga yung ating Red Horse. Meron pa naman tayong SMB, yung Pilsin na grande, pero yung Red Horse talaga ang namumukod tangi kagabi. Ubos. Pati yung mga mojito namin na GSM Blue is ubos din. Pati yung ibang mga inumin. Dahil Sabado kahapon, may sahod yung mga weeklyhan or lingguhan ang pasahod at saka maraming event, may mga sa kapitbahay. So si Kuya AJ guys, nakabenta and nakabawi si Kuya AJ kahapon sa ating sales dahil naubos yung ating Red Horse. And wala pong mabilhan ngayon dahil Sunday. Anyway, magkuklose naman kami. So bukas Monday is mamili na naman si Kuya AJ. And speaking of bukas guys, Monday, umpisa na po ng pasukan. July 28 po, pasukan na ng ating mga public schools. So reminder sa ating mga kasari, agahan natin ang gising dahil may maraming maagang mamili para sa kanilang mga anak na papasok na sa eskwelahan. So gising tayo ng maaga bukas para makarami ng benta. So huwag kalimutan guys, set na inyong mga alarm clock dahil alam ko na nag-adjust tayo na ating mga oras sa pagbubukas nung walang pasok, pero bukas umpisa na ng pasukan. So kailangan mag-set na naman tayo ng alarm na maaga tayo magising para ma-cater natin yung mga maagang customers natin sa ating mga tindahan. And update tayo guys. Update tayo sa ating mga presyo dahil si bigas guys dito sa amin sa Davao is medyo bumalik na siya sa normal and marami na tayong mabilhang mga kuha ko yellow, kuha ko red, especially yung yellow guys kasi yun ang mabenta at saka yun ang hinahanap ng mga tao. So okay na, bumalik na sa normal, marami nang mabilhan and stable na rin yung price. Ang bigay nila guys sa mga regular customers, yung hindi mga bultuhan mamili is nasa 1,300 po yung 25 kilos ni kuha ko yellow. So okay na ang itlog natin, maraming stocks, maraming supply, hindi po tayo naubusan ng itlog at saka yung presyo is stable rin. Nasa po yung large na binibili ni Kuya AJ is nasa 212 po ang presyo doon sa aming binibilhan. Sa iba merong 220, merong 225 yung presyo ng large na itlog. Pero depende po yan kung saan kayo namimili. Sa bilihan ni Kuya AJ, hindi man
siya farm, pero ano po siya, wholesaler, maano rin, medyo mababa talaga siya magpresyo. So nasa 212 po ang presyo na isang tray ng extra large large na itlog. Siguro kung yung mga namimili ng extra large dahil may mga gusto ring magbenta ng malalaking itlog dahil yun din yung hinahanap ng kanilang mga customers, so medyo ano siya guys, may difference po yung presyo, pero hindi rin naman masyadong kalakihan yung diferensya. Kaya lang si Kuya AJ is nami-maintain talaga sa large dahil pwedeng regular na sa ano lang kasi siya guys, nasa katamtam, hindi siya maliit na yung sa pang medium, at hindi rin siya masyadong malaki, so tamang tama lang. So yun ang binibenta ni Kuya AJ. Ang presyo na ating asukal, nasa ano lang din siya guys, normal, hindi siya umaakyat, hindi rin siya bumababa, pero ang retail ni Kuya AJ dito sa ating 1/4 na brown sugar is nasa 20 pesos po ang ating 1/4. Sa mga wholesaler guys, nasa ano yan siya, nasa 17.50 or nasa 18 pesos yung presyo ng 1/4 na brown sugar. Okay, balik tayo guys, may namili lang. So presyo ng asin. Ang presyo ng asin is stable rin. Ang binta ni Kuya AJ sa isang kilo is 16 pesos. So nasa 8 pesos lang po ang ating 1/2 ito. Ang 1/2 kilo ni Kuya AJ na asin is 8 pesos lang. And meron din tayong nire-repack dito na tag 5 pesos. Sa ating white sugar, dahil hindi po masyadong mabenta ang white sugar, may naghahanap pero hindi masyadong marami ang naghahanap. So kinilo lang din yung binibili ni Kuya AJ. So hindi po tayo namimili ng sako-sakong white sugar. And sa ating mantika guys, medyo umakyat ang presyo ng mantika. Ang last na bili ni Kuya AJ is nasa 80 plus po ang kilo ng ating mantika. So dito sa mga wholesaler is binta nila is 90 pesos, 90 to 95 pesos ang kilo ng mantika binta nila. Yun lang siguro guys yung mga update ni Kuya AJ sa ating mga presyo. Other kaganapan sa ating tindahan is okay lang naman, normal yung bintahan natin, hindi naman matumal at saka hindi rin masyadong malakas. Pwera na lang siguro kagabi dahil nga Sabado may mga nakapagsahod and na rin malapit na rin yung katapusan, kaya merong maraming pera yung mga tao, so maraming benta tayong soft drinks, maraming naubos yung ating mga Red Horse na beers at saka kung ano-ano pang mabibenta. Still, mabenta pa rin ang ating bigas dahil ang bigas guys is pangunahing pangailangan ng mga Pinoy, lalong-lalo dahil mahilig tayong kumain ng rice kaya tayo malulusog. Pero ingat-ingat tayo guys dahil tulad kay Kuya AJ, medyo may edad na. So, need nating i-less ang ating rice dahil doon po natin nakukuha yung ating sugar. So, ingat-ingat tayo dahil mahirap magkasakit. Okay lang yung lagnat-lagnat lang, simpleng lagnat, simpleng ubo. Pero delikado po pag mataas yung sugar natin, mataas yung yung cholesterol at saka mataas yung ating uric acid. Dahil uso po ngayon yung magpa-dialysis. Nako, mahirap po guys. Lalong-lalo na tayo mga sari-sari store owners, mga tindero at tindera, prone po tayo dahil andyan si kape, andyan yung soft drinks, andyan lahat ng masitsirya, lahat-lahat. So kailangan natin iba yung pag-iingat, disiplina sa sarili at saka mahalin natin guys ang ating pamilya. Yun yung pinakabuod, yun yung pinaka parang lakas, strongest points natin yung ating mga pamilya. So kailangan natin isipin na meron tayong family members, meron tayong asawa, meron tayong mga anak na kailangan natin magpakalakas, magpakatatag para po sa ating pamilya. And that's all na lang muna for today mga ka-guys. Have a blessed Sunday po ulit and thank you sa pagsama ninyo kay Kuya AJ and bye bye muna for now.